blessings received offered by TV Sarmini and family, Sisoy, Figure, Elasina and family. Thanksgiving Mass among our Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary, Senior San Antonio, Our Lady of Lourdes, and all saints offered by Adeline Villegas, Tiny Marilyn Swasing and family, Itul Punto, Inday Balan, Jeffrey and Antonia Nabuo and family, Flora Zomosa, Tata Salvoro and family, Betty Hiller Cruz and family, Michael Usoris. Thanksgiving Mass for the birthday of Aya Ruby Bilotoro, Regina Jolie Barbardo, Amelia Alar, and Zam Khalil Bakpan. Special intention in honor of Sacred Heart of Jesus offered by Freddy, Dara, and family. Prayer for the eternal repose of Tomasa, Teresita, Don Carlo, Don Paulo, Don Henrico, Tomasa, Esperanza, Solvicia, Anacleta, Ignacio, Zuzino, Ricardo, Isabella, Maria, Nador, Emilia, Cirilo, Rogelio, Azam, Porfiria, Leon, Eduardo, Filipina, Patricia, Mateo, Serenio, Julia, Celerino Jr., Vercicel, Felipe Silva, Ferdinand, Zosima, Viniciano Sr., also Sinatory, Loreto Jr., Dorello, Agustina, Ignacio, Anacleta, Porfiria, Ilumides, Guadalupe, Tanang mga pala. Nardo, Eva, Dante, Celestiana, Restituto, Julia, Loreto Jr., Laurentino, Patricia, Florentino, Alan, Ernesto, Agripina, Udufreda, Felix, Sagales, Grace, Maxima, Ingracio, Filimon, O. Francisca. Magbigo mga katawan sa Diyos, magalalo bago mawin, isang yaw ang maayong balita, ngadto sa tanan. At ang mabitan ang kalat sa Ginoo, o ang iyang kaayuhan, atong kinabuhi o atong gugma, iharad kaninyo. Sa ngalan sa Ama, ng Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug gugma sa Dios, ug ang panaligo sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Maisol maginuso kita sa atong sala, aron kita sa pagsaulog sa Santos na Misa. Nagakumpisa ako sa Diyos na magkakaroon sa salanan, o kanyang lingson na nakalapas sa pagkagulang, sa una-una sa pulong sa buhat, o sa walang pagbuhat sa kinaulang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala,
busa na namuyo ako kan Santa Maria nga Manunang Ulay, ug sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kanino mga igsoon, aron ninyo akong giampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluya ang kalito sa Diyos na makagagahong sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dahil ang tagitanyangan to sa pinabuligay. Amen. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Magangko kita. O Ginoong Diyos namo, itugot niyong maong kanamo sa tibo kasintasin, o ngayong maong namo ang tanang mga tao sama sa iyong pagkugma kanila. Kini ang ipangahit pinagis ang Ginoong Kristo iyong anak, nga buhi ug hariman kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahaturan. Amen. Kinagkaitan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Pareho na ang inyong paghinugmaan, ingon nga mga isuon diha kang Kristo. Ayaw kalimot sa pag-api-api sa mga nunuduo diha sa inyong balay. May pipila nga naghimo ni Ana, ug wala nila ibalui nga ang mga anghel ni ay ang ilang kiabi-abi. Hinumdumi ang anaa sa bilangguan sa mga nabilango pa mo uban kanila. Hinumdumi na tunggang antos sa mga antos usab pa mo uban kanila. Angay pasilunggan sa tanan ang kaminyoon. Kung dili magpapauli, kung dili magpaluibon ang bana o ang kasawa. Kung man sa Diyos na itong maghihilawason o ang manapaw. Ayaw higugmaa ang sarabi, igo na ang anaa kanino. Kaya nag-iyon ang Diyos, dili ko kayo kabubiyaan ni kahigdan. Busa, pag naisugod kita kung maingon. Mao'y katabang ko ang Ginoo, dili ako mahadlok, kayo sana'y mahimo sa tao kanako. Hinumdumi ang inyong mga mahuno kaniadto, nga misulti kaninyo sa mensahe sa Diyos. Palandungang iunsa nila pagkinabuhi upang pagkamatay, ug awata ang ilang pagtuo. Si Jesucristo maong gihapon kagahapon, karon o sa walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang atong tubag. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Isa may akong kalisangan. Ang Ginoo mao'y kalampanan sa akong kinabuhi. Kinsa pangay akong kahadlukan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Bisan mga kasumbaluhan magdugdog bago kanako. Dili malisang ang akong kasing-kasing. Bisan may gubat bago kanako, bisan paniana, musalig ako. Ang Ginoo ay akong kahayag ug akong kaluwasan. Kay taguan ako niya diha sa akong kulianan, sa adlaw sa kasalan. Iya akong saligdan sa sulod sa iyang kulda. Iya akong ibutan sa ibabaw sa usang kabato. Ang Ginoo ay akong kahayag ug akong kaluwasan. Ikaw, O Ginoo, akong ibalik. Ayaw taguang nga po ang imong noon. Ayaw iwaki ang imong sinubuon diha sa kapungon. Ikaw ang akong mananabang, ayaw ako isaligay. Ang Ginoo ay akong kahayag ug akong kaluwasan.
ikaw, Ginoo. Si Hari Herodes nakalungog ni tanan. Kaya nasamyo naman sa tanan dapit ang kabantog ni Jesus. May mga tao na niingon na banhaw si Juan nga magubod niya. Mao kini ang hinungdan na nahimo niya ang mga milagro. May niingon usab na siya mao si Elias. Apan ang uban niingon propeta siya sama sa mga bantugang propeta sa karaang panahon. Sa pagkaluhog ni Herodes sa gibuhat ni Jesus, siya niingon, siya mao si Juan nga magubudya nga akong ipapungkutan apan nabanhaw. Si Herodes mismo mao ang nagpadakop, nagpagapos o nagpabilanggo kang Juan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias ang iyang ipangasawa, bisan kung si Herodias asawa ni Felipe nga iyang nagsuon. Kay si Juan gud nagpunay magsulti kang Herodes, dili matarong nga magigpuyo ka sa asawa sa imong igsoon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan ug naninguha pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayon man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tao. Usad, iya siyang ipanalipdan. Gusto ni Herodes mamati kaniya, bisan tuod, masamo kang iya una-una. Inikabati niya sa tanan nga isulti ni Juan. Sa katapusan, nakahigayon ragayon si Herodias. Nahitabo kato sa sumag sa adlaw nga tawhan ni Herodes. Niyadtong higayuna, nagkumpira si Herodes o gidapit niya ang tanan kadakuan sa kagamahanan, ingon man ang mga pangulo sa kasundaluhan o ang inilang bulubyo sa Galilea. Ang anak ng babae ni Herodias isulod o isayaw o nagapahimod siya ni Herodes o sa iyang mga bisita. Usang hari ningon sa dalagita, unsa may imong gusto, ihatag ko kanimo bisan unsay imong pangayoon. Nagasaad pagani siya uban ang pagpanumpa nga nangingon, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pa ang kaduha sa akong tingharian. Busa ni wala ang lalagita o nangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayoon. Ang ulo ni Juan itubag ang inahan. Ang dalagita idali pagbalik ngadto sa hari ug mingon, ihatag ka na o karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubok kini pag-ayo sa hari, apan wala siya makabalibang tungod sa iyang gipanumpa tubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa, diha-diha nagsubok siya usa ka sundalo nga punggutan sa ulo si Juan. Nilakaw ang sundalo niya sa bilangguan o gipunggutan si Juan. Unya gidala niya ang ulo nga gibutang sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita o gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadumog sa mga pinuna ni Juan, may tungod niini, biyanto sila o gikuha nila ang iyang lawas o gilubog. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. There is a powerful quotation attributed to Saint Augustine na nangingon, he who is kind is free even though he is a slave. He who is evil is a slave though he be a king. Nasato pa tayong suod ang tao na matarong gawas nun, bisan pag siya ulipon, pero ang tao na nauta, ulipon, bisan pa o siya harianon. May suod kini nga panulihon na himong tinuod diha sa kahintang ni Juan o ni Herodes sa atong Ebanghelyo na lumong karon.
ang pangutana kinsa man aning duha ang gawasnon o kinsa Manila ang ulipon. Now ato masayran si Juan gibilanggo tungod sa iyang pagsaway sa gibuhat ni Herodes nga pagpangasawa kang Herodias nga asawa sa igsoon na si Felipe. St. John the Baptist, full of courage, pointed out to the king that his relationship with Herodias was adulterous and immoral. Si Hari Herodes nasayod nga si Juan nagsuki sa Ginoo. Bisan tuol hari siya, di niya pwede nga himuong asawa. Ang asawa sa iyang buhi nga igsoon. No one is above God's law. Pero tungod sa iyang garbo, si Juan, iya na hinuong ipapriso. May soon si Juan na himong pinariso, pero siya nagpabilib ng gawas nun. Nano, tungod kay siya ni Baroman o nagsulti sa kamatuuran. Si Jesus po yung imon, the truth will set you free. That is the Gospel of John, chapter 8, verse 32. The truth will set you free. Ang tao na nasa kamatuuran, magpuyo nga gawas nun. Because John had a clear conscience, he remained peaceful and feared no one, even inside the prison. Nagpuyo siya nga malinawon o walay ikahanlukan. Isang doon siya dito sa bilangguan. The contrast, no? Pero tanawa si Herodes, hari na siya, ang panagpabilin siya ulipon. Sa unsang paagihan, ulipon siya sa iyang kalaog, sa iyang pahandig, sa iyang gahong. Nagpabilin siya ulipon. Daanan niya halos ang tanan, kwarta, kaptangan, gahong, pero wala siya matagbaw. Kanunay siya nananangkoy, pautugang. So, ulipon yun siya. Ulipon sa garbo, ulipon sa pasilungo. Ulipon siya sa iyang kaulag o lawas ng pagpatid. In other words, my brothers and sisters, Herod remained a slave of sin, which actually is the worst kind of slavery. Si Herodes nagpuyo sa palasyo uban sa iyang daghang mga sundalo apan wala siya pagpaginaw. Ganun ay siya mahadlokon. This is really ironic, no? Hari siya pero ulipon. Herod was king, but he behaved like a slave. Tungod lang sa seductive na sayaw sa patanong dalagitan, nahimo siya panaan o atubangan sa mga tao na ihatag niya bisan unsay pangayoon sa maong babae. Unya sa dihang ipangayuan siya sa ulo ni Juan, iya kini gibuhat bisan supak sa iyang kabubuton. Tungod kay dili niya kayang pagwion ang usa ka way hinungdan o panumpa. So makaimbita ko isudan, in terms of leadership, Herod was weak. In terms of integrity, Herod was morally bankrupt. Ipapunggutan niya o ulo si Juan o sa ka-inosenteng katao, magkaroon na alagad sa Diyos. O karoon ihasol siya sa iya konsensya. Sa pagkalubog ni Herodes sa mga gibuhat ni Jesus, siya
siya nagtuo nga si Juan kadto nga nabanhaw. May suon kini nga ebanghelyo pagdasig ikunta nato sa pagsunod sa kalinginan ni Juan. Juan na magubunyag o dili ni Herodes. Dili na to ang may sundod si Herodes na buhaton bisan unsay gusto o bisan kung kini dili sakto o dili maayo. Maura ba kini may suon ang mentalidad sa daghang mga tao ni modernong panahon? A pervasive and dangerous mentality in our modern world. Kini mentality, the just say it and just do it mentality. Para usap ng mentality sa my body, my rules. The freedom to say anything, bisan dili maayo. Isulti kay wa man tuloy angay nga mububuki mo. Bisan dili sakto buhatan. Ikaw bitagiya sa imong kinabuhi. That kind of pervasive, dangerous mentality sa atong modernong panahon. Now, this is a wrong understanding of freedom. Sa iyong pagsabot sa freedom, distorted understanding of freedom. In fact, this can be a serious kind of slavery. It reduces the human person to a mere owner of a body rather than steward of a sacred gift from God. Di ba kita nagpag-iya sa atong lawas, sa atong pagkatao? Ang Ginoo mo ay nagpag-iya. Binyagan lang tayo, ipakulang ka. Distorted na mentality sa mga tao karon. Ako ang lawas, ako'y nagpag-iya. Huwag magbuot kung sa'y gusto na mong buhaton. Are you aware of that? That kind of mentality that we have now, distorted understanding of freedom. Ang Diyos may nagpag-iya sa atong kinabuhi. Ang Diyos may nagpag-iya sa atong lawas. Kita. Ipahulang para kami sa atin. Usang isuon nato ang ay sundon mao si Juan. Parugan nato ang kamatuoran o sundon nato ang Diyos no kasubuan. This is what genuine freedom is all about. It is the freedom to choose and to do the good. Because true freedom is freedom from slavery of sin. Manilo kitang kalan. Sa atong pag-iisog bago sa kahon sa lautan, pagmagampuson lamang kita kung kiniusa kita mag-ampo, muna mong kita karon nato sa Diyos sa kamatuoran niya sa Panginoon. Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Magmaisubong mo sangyaw sa Evangelyo sa kamatuoran. Mag-ampo kita. Ginoo dungga kami. Nga sa tibuok kasing-kasing, kita mabuli sa pagpagibisog sa simbahan, batok sa mga gahong sa kapitid, na nag-ulipon sa katawan, sa pagkabangis, o sa paghimo krimen. Mag-ampo kita. Ginoo dungga kami. Naisip Kristohanon, kinunalay na itong kalugan, o batukan ang mga tao na pangimuslan, o sila ang ipangimuslan, pinaagi sa politikano kapikos, o sa mga pangurakot. Mag-ampo kita. Ginoo dungga kami. Na sila na nabiktima sa panaudao, sa katapusan makaangkol o justisya, kagawasan o kalinaw. Mag-ampo kita. Ginoo dungga kami. Nga imo ang isipon na tapos
kasalan alam na nato, ang malakaw trulo kahumot, babayan lamang to sa para sa mga santos. Mag-ako kita. Ginoo dungga kami. Na sila nananantos, kung namatay niya sa pagtuo, pangalawan sa ilang nalipong dati. Mag-ako kita. Ginoo dungga kami. Langit na mamahan, ang imong kugma, alam ka namo, bibigay mausap, may mahanaw. Hatagi kami sa kaisog sa paglakaw niya sa imong presensya, sa tibukan laro sa among kinabuhi. Hindi among ipangayo, pinamin ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga isuon pagambog ang morong ako ang iyong sakripisyo, dawaton na sa Diyos, kamahan, makagagawang sa tanan. Dawaton ka sa ginawang sakripisyo, ikan sa iyong mga kamot, alam sa pagdari pag-himaya sa iyang alam sa pagpapasalanan o sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo, nagahalag ka pinihan sa iyong mga altar sa mga gasa na tinailhan sa among pagkalagad kanimo. Itugod na sa imong pagdawat na maluloy-o niini, nahimog kini nga timaan sa among kaluwasan. Kini ang ipangayaw pinamin ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manahan kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug matarong. Santos na mahal Diyos na tunay ug makagagahon sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Pinaagi niya si Kristo among Ginoo. Ihandog namo ang iyang kamatayon niya sa gugma. Isangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Ipaabot namo ang iyang pagbalik niya sa himaya uban sa maligul nga paglaho. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, tuyok sa ilang walay-hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Gaygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos kay ikaw o Ginoo ang tuguran sa tanang nga santos, ipadala ng Espiritu ang pagsantos di magasa, para mahimo kinihalan ka namong agawas o dugo ni Yesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang paglingon, mikuha sa iyang pan, ipasalamat kanimo. Mipikas o tinghatag ini ngadto sa mga ginuna ang ingon. Dawata kini ninyo matananog tanda, kay kini mao ang lawas, kay tugyan ala kanimo. Sa samang pangit po sa panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usap ni hatag ini ngadto sa matinun at umingon.
ginulaanan kaninyo ugalang sa tanang mga tao aron na mga sala mapasaylo. Buhatag ni aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandog sa kamatayon ng pagkabanaw ni Yesu Kristo, nagahanap kami kanimo amahan ni Ipan sa kinabuhi o kalay sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungkol kay imo kami giisip mamaya na matupa o kumalagan kanimo. Himuha kami ng mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahimusa niya sa Espiritu Santo. Hinumdum ni Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha kami hingpit kami niya sa kupa. Kuba ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo, ug sa tanang mga pare. Hinumdum niya sa mga mga igsoon na namatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nga namatay na sa imong kaluoy. Dala sila tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong. Kaloy ikabing tanan, himuha kaming angyan nga makaambit sa kinabuhing buhay. Uban ni Maria ang inang naulay sa Diyos, uban ni San Jose ang bata, uban sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos, na nagatuman sa imong kabuhuton latas sa Katolikan. Uban kanila may pamatay ng lugar ni ikaw na himayaman, pinaagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ubiha kaniya, ihatag na kanimo magkagugahong nga mahal, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan ng mong himaya hangtod sa kahapon. Amen. Ituduan ni Jesus sa pagtawag sa Diyos sa pagkakamahan ng pusa at mga hasika sa Panginoon. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Inunuwalo sa kami sa tanang daotan. Magayon kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. At kami sa kalinaw ni panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahaligay kami kanunay sa sala ug manilayo sa tanang kasamo. Samtang kapahon kami ng malaumon sa pagbaling ni Yesu Kristo ang manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtos sa kaangkuran. Ginoong Yesu Kristo na tingin ka sa mga apostoles, ang kalinaw ipilit ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibok sa imong kabubuton, at ang mismong kalinaw ug kailusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahapon. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manahan kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita dapat iniksuunan.
dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang og mamayo ako.
Ginoo, kay mo kaming gilikon sa gasa sa among kagawasan, itugod na magtubog kanunay hindi ka namo ang matuod na pagtuo, pinaaminin hinabang sa kagawasan na walay katapusan. Kini ang ipangayon pinaangin ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manaw sa kanimo. Madalangin kaninyo ang Diyos na makagagahon sa tanan, ang Amahan ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang isa na kalinaw ang ugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.